mga bonus, hindi yung mga bagong damit o sapatos o anumang mga regalo. Ang pinakamahalaga ay ikaw na makilala namin na bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. At ito ay sapat na para kami ay maranasan namin ang magandang buhay na iyong pinagkaloob sa amin. Ito po, Panginoon, ang aming samot na namin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ay, nakakalo po sa amin. Wala na ito. Gulo. Ayaw na gulo. Okay. So, magandang araw muli sa ating lahat at yung araw na ito ay December 14 at ating pong itutuloy ang ating paksa na may pamagat The Triumph of Christ's Suffering. Okay. Dito na po tayo sa ikatlong bahagi. Okay. At ito nga po ay matatagpuan natin sa 1 Peter chapter 3 verse 18 to 22. Okay? At bilang review, kita natin sa ating pong pag-aaral na ito ang panahon ng the time of our Lord's greatest suffering was also the time of great triumph. Okay? Sa panahon po na ang Panginoong Jesus ay dumanas ng matinding paghihirap, ito rin po ay panahon na siya ay nagkamit ng dakilang tagumpay. Ang lesson na gustong iparating sa atin dito, okay, mga kapatid, ay huwag po tayong maghina ng loob sa panahon na nakakaranas po tayo ng kahirapan. Tayo po ba'y nakakaranas ng kahirapan o difficulties, di ba? Yun lang mga hirap ng buhay, di ba? Marami, di ba? Saan yung mahirap mabuhay, lalo na sa Pilipinas o sa ibang bansa, okay? So, huwag tayong manghina ng loob, okay? Pangalawa, kung dumaranas tayo ng pag-uusig, okay, bihira naman, salamat sa Panginoon at hindi naman tayo masyadong inuusig. Pero meron pa rin kung tayo ay naging mananampalataya at yung ating mga kamag-anak o kaopisina ay hindi mananampalataya, talagang uusigin nga tayo. Ngayon din ay yung panahon ng tinatawag na time of unjust treatment, hindi makatarungan na pagkatrato sa atin. Di ba? May favoritism o something na pinapaboran at ikaw ay hindi tinatrato na maayos. And also, yung time na tayo ay nire-reject, okay, ng mga barkada, opisina man, dahil sa ating pananampalataya. Di ba? Pero makita natin, nasa kabila nito, ay mayroon tayong tinatawag na time of your greatest time. Sa mga bagay nito ay pwede po tayong magtagumpay. Ito po yung gusto ni Peter na maintindihan ng kanyang mga sinusulatan. Sapagkat sila nga po ay dumaranas ng persecution, nire-reject sila bilang mga mananampalataya at nakakaranas po sila ng unjustly, unfairly, and with great hostility. Talagang yung panahon nila ay talagang marami silang kaaway o inaaway sila. Okay? So, even yung ting umaga po ay nakikinig ako sa reform na history ng church history. Talagang sa umpisa pa lamang ang dami ng oposisyon at nagpapatayan pa nga talaga. Okay? Dahil sa iyong paniniwala. Okay? So, talaga pong makikita natin kapag tayo ay mananampalataya, makakaranas po tayo ng mga iba't ibang mga paghihirap. Kung paano po ang ating Panginoong Jesus ay dumanas ng mga unjust treatment at lalong higit ay ipinako pa nga siya sa krus. Buti tayo hindi pa ipinapako sa krus, okay? Pero makikita natin siya ay nakaranas ng matinding tagumpay, okay? So, ganoon din po ang nais ni Peter sa atin. Kung meron tayong mga difficulties sa buhay natin, huwag nating
isipin yun o tingnan na isang kahirapan to, kundi isang panahon na tayo'y pwedeng magtagumpay. Kaya sa diwang iyon ay ating muling balikan ang paksa na ating pag-aaralan, na ito nga po ay makikita natin sa 1 Peter chapter 3 verse 18 to 22. Mangyari po na tayo muling tumayo at ating po itong basahin sabay-sabay. Sabi ko dito, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng misan para sa inyo na mga makasalanan, upang handa kayo, ay harap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayan ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. And then, sila yung mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang malaking barko, iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyong iyon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na buti. Iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo, na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos, naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. Ito po ang salita ng Panginoon. Okay, pwede na po kayong opo. Again, sinasabi ko sa inyo, itong salatang ito ay isinulat bilang encouragement, di ba? At para ipakita nga po yung tagumpay na meron yung makakamit katulad ng ating Panginoon Hesus. At yung nga po ang mga punto na gustong ni Pedro na maintindihan ng kanyang sinusulatan. Una, a triumph sin bearing, di ba? Na alam natin doon sa verse 18 na makita natin ano sinabi po doon ay si Kristo daw na walang kasalanan ay namatay ng misan para sa inyo na makasalanan. Okay? So makita natin na si Jesus Christ na walang kasalanan, dala-dala niyo yung ating kasalanan para bayaran. Tama? Anong purpose? Sabi po doon ay ng misan para sa inyo na makasalanan upang, upang iharap kayo sa Diyos. So, yun ang purpose ng Panginoon. Ang kabayaran ng kasalanan na yun, kamatayan, kaya binayaran ni Jesus, sabi niya, ang matuwid sa hindi matuwid. Siya yung matuwid, tayo yung hindi matuwid, siya yung pumalit. Okay? Ang dahilan para dalhin tayo sa Diyos. Okay? So, yun yung una. Pangalawa, yung triumphant sermon. At yung nga po makita natin sa verse 19. Okay? Sa kalagayan ito, saan siya nagpunta? Nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Saan yung nakabilanggo? Sa impyerno, ayon po sa ating pag-aaral. Sabi po doon sa verse 20, sila yung mga espiritong ayaw sumunod ng matiyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Okay? So doon po tayo natapos. So kailan pa nakulong yung mga masamang espiritu niyo o masamang anghel na yun, nung panahon pa ni Noe. Kasi sobra na. Okay? So ano pong ginawa doon? Yung mga anghel, sabi nga ay umalis, sabi po doon sa Jude at Peter, umalis sila sa kanyang dominion o posisyon. Saan ba sila ang anghel? Sa langit, di ba? Anong ginawa nila? Bumaba sa lupa at tumasok sa mga lalaki at sila ay nakipagtalik saan? Sa mga babae. Okay? At sila ay nakapag-produce ng mga giant o mga monster. Okay? So, yun po yung nangyari noon. At sumobra na po. Ang dahilan po noon, makita natin, ang gusto ni Satanas ay makapag-produce siya ng mga demon man. Okay? Yung mga demonyo na tao. Okay? Anong dahilan? Kasi alam natin ang demonyo ay hindi pwedeng iligtas ng Diyos kasi forever na sila pupunta sa impyerno. Kaya gusto nilang mag-produce noon ng devil man, okay? Demon na demonyo na tao, kasi nga sapian na sila, para sa ganoon, yung pangako na Messiah, di ba? Sabi sa Genesis chapter 3, yung binhi ng babae ang dudurog sa ahas. So, si Satanas sa plano na, para hindi mangyari yun,
yung binhi na yun, yung lahi na yun, pasukan natin. Para sa ganoon ay hindi matuloy yung kapanganakan ng Messiah. Kaya po ginunaw ng Diyos ang masamang lahi niyo. Okay? So yun po yung dahilan. Meron ding habang pinag-aaral natin yun, ay merong tanong, no? Na how could demon, okay, mga demonyo, mga fallen angels, cohabit with woman, okay, makikipag-live-in o makikipag-asawa sa isang babae. Yamang sinasabi sa Matthew 22, verse 30, the angels do not marry. Diba? Sa langit nga naman, sabi, diba? Pagdating sa langit, ay magiging katulad na kayo ng mga anghel, hindi na nag-aasawa. Yun nga po ang punto. Sa langit, hindi na nag-aasawa. Hindi pwede ang mga anghel magtalik sa isa't isa. Kaya nga yung mga fallen angel bumaba. Ayaw nila sa langit eh. Okay? Nagrebelde nga sila sa Diyos. Kaya ang nangyari, itong mga fallen angel to, sila sa langit. Pumasok sila sa katawan ng lalaki at nakipag-asawa sila sa mga asawa o anak ng babae at kinuha sila ng human body at kinurap nila yung human stream, yung lahi ng mga human. Okay? So, yung pong ibig sabihin doon sa Matthew 22 verse 30. Sa langit talaga. Ang tinutukoy po natin dito ay yung mga anghel. Ay, sa langit, wala na nga. Yung asawa mo doon, hindi mo na asawa doon. Okay? Hindi na kayo dadamit doon sa langit. Maliwanag po ba yan? Okay. So, yan po yung makikita natin na dahilan kung bakit ginunaw ng Diyos ang mundo, sumobra na po sila. Iniwan nila ang kanyang dominyo. Ang anghel ay dapat sa langit lang ang ginawa nila. Bumaba sila sa lupa at pumili sila ng mga lalaki. Ng mga babae. Okay. By the way, yun din sa sa Sodoma, lalaki naman ang gusto nila. Okay? Ganong karumi itong mga fallen angel na ito. And by the way, okay, tingnan nyo. Ayon nga sa obserbasyon ni John MacArthur, sabi niya that it's always true sa totoo daw sa mga demon activity, whether it is Satan worship, di ba? Meron na pong Satan worship ngayon, okay? O mga occult, okay? O involvement sa demonism, okay? O anumang degree, alam niyo po ba na laging involved dito ay yung perverted, yung karumihan, corruption, and also, sex. Okay? Lagi daw po yan at hindi po maiiwasan yan. At yan nga po ay matagal ng trabaho ng demonyo. Okay? Kaya makikita yung mga occultism, yung mga nababalita ng mga preacher, tapos ang dami niyang babae, alam niyo na kaninong gawain yun kay Satanas. Maliwanag? Okay. Kasi nga po, yan ang gawain ng demonyo noong araw pa. Kasi nga sa langit, hindi na kayang gawin yun, kaya pumunta sila sa lupa. Okay? So maliwanag po yung nagpapanggap sila, religyoso sila, pero makikita nyo kapag merong perversion, kakasuan, kasamaan, corruption, and also yung sex, ginagamit yung mga nag-worship na babae sa kanila, di ba? Even sa Corinthians, part ng kailang pag-worship yung sex. Sa Diyos ba yun? O sa demonyo? Okay, maliwanag po yan. I hope na makita natin. Okay? So, ngayon, dadako po tayo sa pangatlo na area kung saan nagtagumpay ang ating Panginoon. Yung una nga ay sin bearing. Okay? Pangalawa, yung triumphant sermon. At yung pangatlo, triumphant salvation. Okay? Balik tayo dito sa ating paksa. Tingnan natin, sabi, doon tayo sa, pag binanggit po natin yung Kinuwe, di ba? Parang si David, Goliath. Di ba? Tama, no? Pag sinuwe, merong arko. At sabi po dyan, samantalang ginagawa nito ang malaking barko o arko, sabi dyan, ilang tao lang daw ang naligtas? 8. Iilang tao? 8 lamang ang nakaligtas. During the obstructions of the ark, in which few, iilan lang,
that is 8 persons were brought to safety. Okay? So yan po ang makikita natin dito na binanggit po ni Peter ang patungkol kay Noe at pagkatapos noon ay binanggit naman ang tungkol sa arko. At dito po makikita natin yung analogy, okay, o paghahambing patungkol sa pagtatagumpay na kaligtasan ni Kristo na ipinuprovide niya sa mga mananampalataya. Alam natin ang istorya. Ilan ang anak ni Noah? Ilan? 3. So, pag may asawa yon, magiging ilan? 6. Si Noe, may asawa, siyempre no? Kaya 2. Kaya 6 plus 2, mathematics yun. Okay, makikita niyo po yan sa Genesis chapter 6 verse 9. Okay, sabi po doon ay may 3 anak na lalaki si Noe, sina Shem, Ham, and Japhet. Okay? So, makita po natin na meron silang kanya-kanyang asawa, kaya naging 6 plus yung asawa ni Noe, naging 3. Okay? At sabi doon, maliban kay Noe, ano sabi? Masama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos. Okay? Ay, minsan obserbasyon natin sabi, hindi naman lahat masama ang tao. Sa tingin mo lang yun. Pero sa tingin ng Diyos, sa pananaw, sa perspektibo ng Diyos, masama ang tao. Okay? At laganap ang kaharasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Okay? Without a doubt, yan ang pananaw ng Diyos. Okay? Na masama ang tao. So, makita natin itong dahilan kung bakit dumating ang baha at nalunod ang buong mundo except sa ilan? 8 tao. Ang reason, kasi yung 8 tao niyon ang nanampalataya sa Panginoon. Okay? The rest, buong mundo ay namatay. Okay? At ano sinasabi ng Biblia tungkol kay Peter? Ni Peter, kay Noe. Ang sabi, siya ay isang nangangaral, preacher. So, hindi lang siya basta carpenter kasi gumawa siya ng arko. Si Jude, gumagawa na sila ng yate. Okay? So, bukod sa gumagawa siya ng malaking barko, ay nangangaral siya, okay, sa matuwid na pamumuhay. Ilang taon niya ginawa yon? Wala pang mga tools doon mga heavy equipment, wala pang power tools doon. It takes him 120 years. Bakit nga naman? Puputol ka ng puno. Saan mo dadalhin? Sa bundok. Ang layo. Di ba? Ang hirap iakyat yun. Lalagariin mo pa. Di ba? It takes him 120 years. Pero makikita natin dito na ang lesson nito ay para gumawa ng arko na nagsisimbolo saan? Sa judgment ng Diyos. Okay? So, 120 years siya na nangaral pero walang na-convert. Very frustrating, no? Di ba? Pero dito makita natin na sila na 8 ay safe doon sa loob ng arko. Okay? So, makikita natin din ang lesson doon ay we might say that the ark carried them from a weak world of wickedness and iniquity into a brand new life. Okay? So, ganun po ang sinisimbolo nito. Kung paano si Noe at ang kanyang pamilya, na 8 sila, ginuno ng Diyos ang masamang mundo. Di ba? Masama, sabi sa Biblia, Genesis. No? Pagkatapos noon, nung natapos yung bagyo, ano nangyari? Paglabas nila, bago na. Wala na yung luma. Ganon din, makikita natin sa ating buhay. Okay? Na tayo, ang gusto ng Panginoon, ay mawala na sa kasamaan ng mundo na ito. Okay? At bibigyan niya tayo ng brand new life. Okay? So, dito makita natin na ang katotohanan, they pass. Okay? Habang sa judgment by being in the ark. So, habang pinaparusahan ng Diyos ang mundo, sinamahan sila ng Diyos doon sa loob ng arko. Diba? Hindi sila nakaiwas
Yung iba ay tinatakasan, kagaya ni Lot, nung ginunaw ang Sodom and Gomorrah, pinalis sila. Tama? Pero ito, hindi, habang pinaparusahan ng Diyos ang mundo, nandun din sila eh. Kaya lang nandun sila sa loob ng arko. Okay? Makikita natin habang bumabagyo, habang nalulunod ang buong mundo, sila ba ay nabasa? No. They went through the judgment. Okay? So sinamahan sila ng Diyos habang ibinubuhos ng Diyos ang parusa sa makasalanang tao, sila ay sinamahan ng Diyos. By the way, ito yung maliwanag. Saan ba tayo iniligtas ng Diyos? Saan? Sa kasalanan? Sa impyerno? Kay Satanas? Alam niyo ba na inilig kaya tayo namatay si Jesus Christ ay para iligtas tayo sa judgment of God. Yan po ang simbolo ng arko. Hindi mapipigilan ang parusa ng Diyos sa kasalanan tao. Tayong lahat ay makasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan. Tama? Kaya niya ginunaw. At yung arko ay ginawa para iligtas tayo sa parusa ng Diyos. Diba? Ito po yung simbolo na ito. So makita natin dito, yung rain was above them and the flood was below them. Parang bibingkan sa ilalim at sa ibabaw. Tama? So sila po ay nasa gitna ng judgment but they were untouched in the safety of that ark. Tama? Nakita niyo po ba yun? So ito po yung picture ng salvation. Ang salvation ay hindi tayo liligtas sa kasalanan, sa impyerno, kundi sa parusa ng Diyos. Yun po ang dapat malaman ng matao na ating binabahagi. Hindi po sila takot sa parusa ng Diyos. Akala nila, ligtas na sila noon. Yan po yung sinasabi. Pagdating ng Panginoon, normal ang tao. Kamakain, umiinom, nag-aasawa. Akala nila, normal yun. Hindi nila alam na tayong lahat ay makasalanan ay daraan sa hatol ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng kaligtasan. Liwanag po ba? Okay. So, ako tayo dito. Anong sinasabi doon sa verse 21? Corresponding to that. Sa Tagalog po ay larawan. Okay? So, ibig sabihin, itong word na corresponding to that, it means a symbol, a picture, a pattern, an analogy of some spiritual truth. Okay? Paglalarawan po. Kaya yung pag-aaral natin tungkol kinway, sa baha, sa arko, ay larawan nito. Okay? Ng spiritual na katotohanan. Okay? So, dito makita natin, in some way, ang katotohanan ito, yung 8 tao were in an ark at sila pumasok doon, okay, habang the whole judgment and yet untouched is analogous to the Christian experience in salvation. Ito niyo? So ito po yung paglalarawan kung paano inililigtas ng Diyos ang tao, ang mga Kristiyano. Okay? So daraan tayo, hindi mapipigilan ang parusa ng Diyos. Pero inililigtas ka nga sa parusa ng Diyos. At yun nga ay sa pamagitan ng arko. Okay? So, yan po ang ibig sabihin niya sa Greek ay anti-tufon. Okay? O anti-type. Ang tanong, ano po ba ang tinutukoy dyan? Yung bang arko o yung tubig? Yeah? Ano yung anti-type ng pagliligtas? Ito ba yung arko o yung tubig? Okay? So, dito makita natin, ang tinutukoy po dito ay buo. Okay? Hindi lang yung arko, hindi lang yung tubig. Okay? Ine-emphasize lang po dito na yung water is very neutral, so it is anti-tufon. Pero ang idea po nito, makita natin na yung 8 tao ay pumasok sa arko, okay, habang po ay binabagyo sila, ilang days
and nights. Mulan. Alam nyo? 40 days and 40 nights. Sa atin, ilang araw lang, bahana, no? Ngayon, 40 days and 40 nights. Okay? Pero makita natin doon, habang bumubuhos ang ulan, hindi lang po galing sa itaas, ha? Sabi pa sa Biblia, yung spring, okay, bumubukal. So, makita natin dito, ulan man, sa ilalim, kaya tumaas ang baha, pero yung mga nasa loob ng arko, ay sila ay safe habang hinuhukuman o pinaparusahan ng Diyos ang sangkatauhan. Okay? And then, binanggit din po yung sinabi tungkol sa word na sabi, baptism now saves you. Ang tanong, ang baptism ba ay nagsisave? Ano po ba ibig sabihin din ng baptism? Ibig sabihin yun ay immersion, okay? Paglubog. Okay? So, titingnan po natin yung kahulugan nito. Okay? So, ang tanong ay, susunod ay, yung water baptism bang tinutukoy dito ay nakakapagligtas sa atin? Yung po ba ang tinutukoy na antitipon, yung paglalarawan, yung tubig? Diba hindi? Ang tubig nga, ano nangyari? Nandulot sa di ba? Sa mga tao, di ba? Okay? So, liwanag po dito na hindi po water baptism po ang sinisumbulan nito. Kundi, sabi po nga ni John MacArthur sa niya, I think he's talking about the immersion, okay, into an ark of safety that went through judgment. Okay? So, alam natin na yung malo pumasok sa arko at yung arko ay lumubog sa tubig, di ba? Sa ibabaw, sa malakas na ulan at sa ilalim. Talagang babad sila sa ulan for 40 days and 40 nights. Okay? So, diyan po makita natin na safe po sila. Hindi po sila nakaiwas. Okay? Sa judgment. Hindi kagaya ni Lot. Pinatakbo sila. Tama? Dito talagang habang binubuhos ng Diyos ang ulan, tawon lang sila sa arko. Pero hindi sila napahamak. Sinamahan sila ng Panginoon na protektahan po sila doon. Tama? So, they were put into the water of judgment. Okay? So, sila po ay nakakulong doon sa loob ng arko, pero safe po sila. Okay? So, dito, napakita rin na bilang mga believer, kahit tayo dumaan sa great water of judgment, kung tayo ay nakapaloob sa safety held o yung haven of safety ng Panginoon, tayo ay maliligtas. Okay? So, yan po ang binabanggit dyan, ibig sabihin ng baptism. Okay? Corresponding to that, o paglalarawan, yung baptism, okay, maliwanag po dyan na sinasabing now saves, pero binabanggit dyan, not the removal of dirt from the flesh. Hindi ito yung ritual, di ba? Yung baptism ay tubig, di ba? Pag-ano sa'yo. Hindi yung paglilinis o papaligo. It's not. Okay? And then, pansinin nyo rin po yan na merong dash. Okay? Dalawang dash yan eh. Okay? At binibigyan po lang ng diin dyan na hindi po yung talagang yung baptism to, not the removal of dirt, pag aalis ng dumi sa flesh. Okay? So, maliwanag po dito na hindi niya tinutukoy dyan yung water baptism, but he's not talking about the ritual. Okay? Kundi ang sinasabi niya dyan, okay, he's talking about an appeal to God for a good conscience to the resurrections of Jesus Christ. Okay? So, yan po nga sinasabi ko sa inyo kanina na merong dash. Okay? Pansinin nyo to. Sa English, meron yan, yung dash na ito. Ayan. Okay? So, kung sa-summarize natin, aalisin natin itong dash na ito, okay, at itutuloy natin ito, ang mangyayari ay ganito. Okay? Okay? So, ganyan dapat babasa natin. It should be read like this. If you read, tatanggalin natin yung qualifying statement sa gitna. Sabi niyan, and corresponding to that, baptism now saves you through the resurrections of Jesus Christ. Okay? Ang tinutukoy pong baptism yun ay yung katulad
ng resurrection ni Christ. Okay? Maliwanag ko man? Okay. Sa Tagalog, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo. Okay? Ano yung bautismo na yun? Ang tubig na nagliligtas sa atin ay yung comparison, iniligtas kayo ng bautismo sa magitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Okay? So, again, ano yung ibig sabihin ng bautismo na nagsisave sa atin? What baptism? It is the baptism into the death and resurrections of Christ. Okay? Maliwanag ko ba yun? Kasi nga, ang ibig sabihin ng baptism, it is immersion, paglubog, di ba? Parang namatay, inililibing na, di ba? Kumbaga, ito yung lupa, ililibing na, di ba? And then, aangat ka ulit sa lupa. Yung po ang, di ba, nilulubog ka sa tubig at inaahon ka. So, yun po ang makikita ng simbolo ng baptism na nakakapag-save sa atin. Kasama tayo sa kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. So, ang issue, makikita natin dito sa ating pag-aaral, as the flood, okay, yung daw baha, ay talagang furious judgment. Yung galit na galit ang Diyos. Okay. Sana makita natin dito, no, na sa tao dahil sa kanilang kasalanan, ayon po doon sa Genesis, at ito nga ay it kills everybody on the face of the globe, pero makita natin may 8 tao ay namuhay habang sila ay naandun sa loob. Okay? Nakababad. They were immersed into an ark of safety. Okay? Naintindihan niyo po ba yun? Kaya napakahalaga po ng sinisimbolo ng arko na ito. Hindi maiiwasan natin yung galit ng Diyos. Okay? Dahil sa kasalanan. Kaya nga po, ito yung gusto niya na iligtas ang tao. Maliwanag po ba yun? At yan po ay minsan hindi na naririnig natin yung pangaral na yan. Ayaw natin papakinggan na ang Diyos ay galit. Iniiwas natin, denial. O iniiwasan natin. Pero makikita natin dito, si Noe at ang kanyang buong pamilya hindi nakaiwas. Maliwanag? Kundi pinagawa sila ng arko para sa ganun ay pumasok sila doon sa arko kahit bumubuhos ang galit ng Diyos, sila ay ligtas. Sana yung po makita natin ang ibig sabihin ng salvation. Iniligtas tayo sa galit ng Diyos. Kaya po may impyerno, kaya nga ikinulong yung mga demonyo doon. Okay? Pero dito makita natin na so the judgment of God, yung pag-a-analyze natin, yung pag-ahambing natin yun, okay? Yung judgment of God ay napapunta rin kay Christ. Okay? At tayo, kapag tayo nakipag-isa sa kamatayan at pagkabuhay na maguli ng Panginoon, tayo kasama niya. Nahatulan ng Diyos. Tayo din ay nag-survive kung paano pinotektahan sina Noe sa arko, na yung arko ay katulad ni Kristo, na siya yung ark of safety natin. Maliwanag po ba? So, and you went into His death, nakasama tayo sa kamatayan. Sabi nga ni Pablo, ako'y nakasamang napako ni Kristo. Okay? Inilibing, at pagkatapos nyo na, nabuhay ng muli. Okay? So, ito po yung makikita natin na sinasabi ni Pedro. Hindi niya tinutukoy ang water baptism, either it is literal or metaphorically. It is not the removal of dirt from the flesh. Maliwanag po sinabi niya, it is not. Kundi ang sinisimbolo po ito, sa analogy, ay yung ginawa ni Kristo. At yung pinakabanggit niya sa verse. Ito. Maliwanag po ba? So, ang tinutukoy po dito, maliwanag, ay yung ating pananampalataya na tayo magkaroon ng ugnayan kay Kristo. Darating po yung judgment ng Diyos. Okay?
At ito po ngayong parusa ng Diyos sa napunta kay Kristo. Siya'y namatay, inilibing, at nabuhay na muli. Pagkatapos nito ay naranasan niya ang maluwalhating resurrection. So, ganoon din tayo. Okay? We've been carried through the judgment of God. Sinamahan tayo sa judgment of God, and out of the other side by being incarcerated, okay, as it were, in Christ, the ark of safety. So, maliwanag po yan. Di ba? Nasabi nga ng iba, yung paniniwala, nalulungkot ako sa isang pastor, yung Yahweh daw sa Biblia, sa Old Testament, malupit, nagpaparusa. Si Jesus daw ay hindi yung si Yahweh ng New Testament. Hindi daw, ang Diyos daw ay hindi nagpaparusa sa New Testament. Maling-mali po yun. Bakit? Pinarusahan si Jesus eh. Bakit niyo ba? Si Jesus yung pinarusahan. Anak niya nga yun eh. Ano malupit yun? Sarili mo anak, ayaw mo ba yun? Ganoon po ang judgment ng Diyos. Okay? Mamaya makita natin dito na yung ako ay katumbas po ng masasabi nating libingan. Okay? Na doon ay dapat mamatay din tayo. At pagkatapos noon, di ba, pagkatapos na yung bagyo, halos isang taon lang naman sila, di ba? Saan nag-stop yun? Sa Mount Ararat, di ba? At nung inopen na yung door, lumabas po sila. Ano na nangyari kay Noe? At may bago na silang mundo. Tama? So, dito po ay pinapakita ni Peter, okay, yung napakadakilang o napakagandang analogy o pagkakambing na tayo sa ating pananampalataya, kapag din tayo ay pumasok sa ark of safety kay Kristo, you enter into a coping sword, parang pumasok ka sa isang kabaong, okay? Because you died in Him, and one day it will be open and burst out into His resurrection, and you live a new life. So, yun po yung sinisimbolo. Okay? So, ang tinutukoy po niya dito ay yung immersion. Okay? Na hindi po yung paglilinis lang ng dumi o naligo ka. O yung immersion. Katulad ng sinisimbolo ng water baptism. Tama? Okay? He is speaking about the wonderful immersion into Christ. Nakasama kang namatay ni Kristo. Okay? Yung luma mong pagkatao. Diba? Yung simbolo na, kaya ginunaw ng Diyos ang mundo masama. Tama? At tulad noon, pagkatapos mapuksa yung masamang mundo, ano nangyari kay Noe? Paglabas nila, bago na mundo. So, ganoon din po yung kapag tayo ay pumasok sa arko, na tulad ni Jesus Christ, nakipag-union tayo sa kay Christ, namatay tayo, nagsisi tayo, and then after noon, we have a brand new life. Yun ang sinisimbolo ito. Okay? Ito yung harmony na makikita natin. At ito yung tinutukoy ni Pedro, ni Paul. Okay? Sa Romans chapter 6, verse 4 to 5, sabi niya, sa makatwid tayo'y namatay na at inilibing na kasama niya sa magitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa magitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin magkakaroon ng panibagong buhay. So, yan po ang simbolo kapag ikaw'y mananampalataya, namamatay ka at inililibing kang kasama ni Kristo. Kaya sabi niya, sa Galatians 2:20, ako'y napakong kasama ni Kristo. Literal ba na kasama si Saulo doon? Hindi. Actually, taga-usip pa. Nung pinatay si Jesus Christ, persecutor pa siya, o nagpe-persecute pa siya ng Kristiyano, tama. Pero nung na-encounter niya si Jesus Christ sa daang Damasco, nung napago siya, at makita niyo ano nangyari sa kanya, namatay na raw siya. So, ito po ang isang dahilan kung bakit yung mga tao, kita niyo, 120 years nangaral si Noe. Bakit hindi sila? Ayaw nilang iwanan ang kailang buhay. Lalo na yung dinidemonyo sila, yung sexual, di ba makita natin, gawa ng demonyo. Kung ano yung gusto ng laman, pita ng laman, pita ng mata, kapalaluan sa buwan. Nag-i-enjoy sila yun.
Hindi na kayang iwan. And this is the reason kung bakit hindi madaling mag-ebanghelyo. Tama? Unless ang Diyos kahabagin kayo. Ngayon, buhagin niya eh. Parang buy one, take one. Suswerting ka. Tanggapin mo si Jesus Christ. Wala ka ng problema. Diba? Easy bilibidisin tayo mo. Ang sabi dito, kailangan mamatay ka. Hindi magsisi ka. Okay? And then, hindi lang basta namatay, kundi sabi niya, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan, katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo makakasama niya rin sa muling pagkabuhay, na katulad ng muling pagkabuhay. So, makikita ninyo, yun ang sinisimbolo ng bautismo. Okay? Na sinasabi din ni Noe. Ni Pedro, na katulad na nangyari kay Noe. Hindi ito yung physical o ritual na bautismo, kundi yung paghahanto at kung paano iniligtas ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya sa parusa ng Diyos. Ngayon din, makakaligtas tayo sa parusa ng Diyos. Napakaganda po ng komentaryo ni Alan Steves. Okay, ano po yung sinabi niya? Sabi niya, the ark, passing safety through the flood, provides a figure of God's method of saving men out in an inevitably judgment. Okay? Ito daw po ay paglalarawan. Okay? Yung kung paano ililigtas ng Diyos, okay, ang tao sa hindi may iwasang paghuhukom ng Diyos. Okay? Una, first, sabi niya dito, God delayed the day of judgment long enough for an ark to be prepared. Ilang years bago nagawa yung ark? 120. Idinelay. So, matagal. Then, pangalawa, the soul that went into the ark did not avoid judgment. Hindi nakaiwas. Hindi nakatakas. Eh, kasi misa sa mo, nakaligtas ako. Nakaiwas ako. Ito hindi. Hindi ka iiwas. Makakatakas ka ba sa paghukom ng Diyos? Makakatago ka? Hindi. Alam mo yun, ha? Pero dito, hindi sila naka-avoid ng judgment. Rather, ano nangyari? The ark, they were saved through the very water which drowned the others, and because it does pass out of the old world into the new world. When they emerged from the ark, they literally found that all things has passed away and all things has become new. Kanya, hindi napagandang paglalarawan ng pagliligtas ng Diyos. Dinidelay ng Diyos ang judgment sa'yo. Binibigyan ka ng pagkakataon. Nangangaral. Makinig ka sa pangangaral ng Diyos. Sapagkat hindi ka makakaiwas sa judgment. Pero kapag ikaw ay nakapakinig ng Ebanghelyo, okay, ikaw ay kanyang ililigtas. Okay, sabi pa niya dyan, ang figure ito, okay, ay, sabi niya, it fulfills in Christ. Nangyari po ito o natupad kay Kristo. Si Christ was prepared of God to come into the fullness of time. Matagal na ipinangako, di ba? Sa Genesis chapter 3, inihula na yung ang binhi ng babae, ang dudurog sa ulo ng ahas. Okay? Sabihin, magtatagumpay siya kay Satanas. Okay? Babayaran niya ang kasalanan natin kung mamatay siya sa cross. Okay? So, ang tagal na panahon, di ba? So, the judgment due to sin and sinner, yung parusa para sa kasalanan at makasalanan, was meanwhile delayed. Napigil ng kaunti. Pero, makita natin, the judgment fell on him. Okay? Pero, ibinuhos pa rin ng Diyos ang parusa kay Jesus Christ katulad ng pagbuhos ng baha o tubig sa arko. Kaya iyon yung paglalarawan. When sinner takes refuge in Him, humingi tayo ng kalungan kay Jesus Christ, they do not avoid the judgment due to sin. Hindi na maiiwasan ang parusa dahil sa kasalanan. Pero ang ginagawa niya, they are saved through its falling in Christ. Okay? Naligtas tayo sapagkat yung parusa na dapat para sa atin ay binaling kay Jesus Christ. And because of it, instead na tayo daw ang
dumanas ng parusa o hirap, they are brought safety in Him to God. So yun po ang nangyari. E sana ma-appreciate niyo po ang ginawa ni Kristo. Okay? Yung akala natin makakaiwas tayo sa parusa ng Diyos dahil tayo yung kasalanan mo. Binayaran po ng Panginoon. Hindi po madali ang kaligtasan. Sapagkat binayaran po ni Jesus Christ ang lahat ng iyon para sa ganoon ay madala niya tayo sa Diyos. Okay? Nakita niyo po ba yung napakagandang analogy? Yung napakagandang paghahambing ng arko, yung panahon ni Noe, kung paano niligtas ng Diyos si Noe, at kung paano niya hiniligtas ang mga sumasampalataya sa Kanya. Okay. Paano po mangyayari ito? Punta tayo uli sa Diyos. Sabi niya, basahin na lang po natin yung kulay-kulay, yung highlight ko, but an appeal to God for a good conscience. Okay? Binanggit na natin yung paglalarawan, yung baptism, na yung baptism niyo na hindi nga removal of dirt o hindi yung for ritual, kundi ito an appeal to God for a good conscience. Okay? Isang sa Tagalog, isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Okay? Maliwanag po yan. Ulitin natin. Not the removal of dirt from the flesh. Okay? Maliwanag po ito na hindi ito yung ritual. Maliwanag na. Okay? Kundi, we're not talking about some external rites or ritual, but an appeal. Ito po daw ay appeal for a good conscience. Okay? Ano po ibig sabihin? Ano ba yung tinutukoy ni Pedro tungkol dito? Ang word na appeal po is the word that used technically term for making a contract. Nakikipagkasundo ka. So, humihingi ka ng pabor o kasunduan. It is a technical term for making a pledge, nangangako ka, nag-a-agree ka to a certain conditions or demand a covenant. Ako naalala ko yan nung dumaranas ako ng problema sa buhay, Lord, patawarin mo ko, mabagong ito nito, maglilingkod ako sa'yo. Diba tayo malingkod ganyan, diba? O ipasa mo lang ako dito, maglilingkod ako, bigyan mo ko lang ng trabaho, maglilingkod ako. Minsan, nagtrabaho tayo, hindi na nangyari. Sumisira tayo sa pledge o sa pangako natin. Noong naranasan ko ito na, nung pinag-aaralan ko ito, Lord, thank you. At least yung aking pangako sa iyo, tinupad ko. Kahit mahirap, okay? Parang natetempa ko. Pero, ganoon po ang gusto ng Panginoon. Okay? So, this is a very important statement. Okay? Anong ibig niya sabihin? Here, it says that what you place you on the ark, okay, of safety, lalagay ka niya sa place of safety in the ark, is a covenant. Merong pangako, may kontrata, may agreement to a certain condition in regards to God. May pagkakasundo. Okay? So, ano po yung tinutukoy dito sa atin spiritually? It is a confession of faith. Kinakailangan manampalataya ka in desiring a covenant with God. Meron kang pananampalataya sa Diyos na talagang makikipagtipan ka sa Diyos. It is an appeal to God for a good conscience. Di ba, alam natin, napakasama na ng tao kung panahon na yun, di ba? Tanging si Noel lang. At namumuhay siya na, sa katwiran. Yun ang ipinapangalan niya. Kasi napakasama na ng tao. Ang tao ng panahon na yun ay very simple and had only an evil conscience. Okay? So, ang point po dito, ang mga tao, ang mga makasalanan ay is sick of his evil, he is sick of his evil. Minsan ikaw, Lord, inisa-isa mo, bakit ko pa nagagawa ito? Bakit gano'n na? Nangiinis ka na sa buhay mo. Kaya ang gawin mo, na ina-accuse ka na ng konsensya mo, okay? At gusto mo na ma-deliver ka, kawala ka doon sa burden of sin, kung meron kang nagawang kasalanan, at ang gusto niya ay he want to be delivered from the guilt of sin, from the crushing, intimidating, fearful anticipations of judgment. Alam mo na, paparusahan ka ng Diyos, kaya ang gusto mo, he want to have a good conscience. Kaya ka, hihingi sa Diyos, Lord, iligtas mo na kami, kasalanan. Sawa-sawa na ako.
Ang problema sa mga tao na pinapangaralan ni Noel o ano, hindi sila nakukonsensya. Happy-happy lang sila. Sa paningin ng Diyos, sabi masama ang tao. At alam pa natin, behind that, makikita natin yung masamang demonyo, mga anghel, na fallen angel, ang ginawa, pumasok sa katawan ng lalaki at inasawa yung mga babaeng magaganda at nakapag-produce sila ng demon man. Di ba? Ganun na nangyari. So, puno ng kalaswaan. At ganyan din na nangyari sa Sodom and Gomorrah. Di ba? Makita natin mga lalaki, hinahabol naman ang mga anghel. Yung homosexuality, makita na. Talagang. At sabi nga sa ating napag-aralan, darating ang time sa muling pagbabalik ng Panginoon at Panginoon sa second coming niya ay magiging katulad sa panahon ni Noe. Ano nangyari? Laganap ang immoralidad, ang homosexuality. At nakikita natin ngayon yan. And sad to say, yung rainbow ay simbolo ng pangako ng Diyos na hindi niya nagugunawin ang mundo by blood, by water, ay naging simbolo ng mga homosexual. Wow! Diba? That's corruption. At napaka-influensya nila. Okay? Hindi lang sa larangan ng film, maging sa mga establishment o sa mga business. Kita mo? Wow. Pero hindi na sila nakukonsensya. So, sino lang yung ililigtas ng Panginoon? Yung naghahangad ng good conscience. At ano ang nakakapagpalinis sa ating good conscience? Sa conscience natin, the blood of Christ will cleanse your conscience. Sabi dyan sa verse 14, higit na nagagawa ng dugo ni Kristo sa magitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso at isipan sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo ay makapaglingkod sa Diyos na buhay. It is the blood of Christ that cleanses our conscience. Okay? And then sa Hebrews 10, verse 22, it is also, sabi niya, ang maglilinis sa ating buti ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, kaya yung kaligtasan na sinisimbolo ng pagliligtas kay Noe ay yung si Jesucristo ang nilalarawan doon. Ang makakapaglinis din. Okay? Kaya ka naliligtas, hindi by baptism, water baptism, hindi ito'y tipan mo sa Diyos. Gusto mo na mabago ka. Ibig sabihin ko ay sa verse 21 ay there is an immersion in Christ that saves you. Hindi ito external ritual of washing, yung water baptism. Nakakala ng iba, pag bata ka, bininyagan ka, Kristiyano ka na. It's not. Okay? We put you in Christ is not a water baptism. What puts you in Christ is a pledge to God. Okay? An appeal to God for a clean conscience. Ano yung ibig ko sabihin noon? Ang bata ba makakapag-appeal sa Diyos? Diba? Hindi. It is a pleading for forgiveness ng ating kasalanan. Kaya ang naliligtas talaga lang ay yung mga may edad na. Sabihin naiintindihan mo na sarili mo makasalanan ka, humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Dapat sa pangangaral natin ng Ebanghelyo, makita nila na tayo ay makasalanan. At ang si Kristo lamang ang makakapagligtas sa atin. Hihingi tayo ng tawad sa Diyos. It is a repentance. Okay? Yun ang ibig ko sabihin nito. It is a repentance. Okay? Hindi lang basta sabi mo, tanggapin mo, taas mo kamay mo. Oo, magsisi ka. Kasi kapag hindi ka nagsisi, ay paparusahan ka ng Diyos. Okay? It is not water baptism, but immersion into art of safety. Sino yung art of safety? Walang iba kundi sino? Si Christ mismo. At in whom you go through the death. Okay? Makasama ka sa kamatayan, paglilibing, at
resurrection, pagkabuhay ng muli. And the judgment of God falls, but it falls on the ark, not on you. Kita niyo? So, hindi natin talaga maiiwasan ang parusa ng Diyos sa kasalanan. Panahon ni Noe, sa ating panahon, mabuti dinilay ng Diyos, kaya si Jesus Christ ang pinarusahan. Okay? Kaya, pagdating ng panahon, pag tayo lumapit sa trono ng Diyos o bakap sa Diyos, hindi niya na tayo hahatulan sa impyerno sapagkat hinatulan na si Jesus Christ. Kasi tayo humingi ng pagsisisi sa ating kasalanan, nanampalataya tayo kay Jesucristo na sangis siya lamang ang hinirang ng Diyos para doon tayo magkaroon ng safety. Kaya pagdating ng panahon na haharap tayo sa Diyos, makakalibre tayo, hindi tayo makakaiwas sa parusa ng Diyos, but we are safe in Jesus Christ. Hindi na yun ba yun? That's the analogy ng sinisimbolo. Okay? Hindi lang pag nagturo tayo sa mga bata, hindi lang natin sabihin, si Noe, gumawa ng arko, bangka. Okay? Kundi iyon ay paglalarawan ng pagliligtas ng Diyos. Okay? It is paglalarawan ng judgment ng Diyos. Okay? So what saves you? Ano yung nakakapagligtas sa atin? It's not some external ritual or external rites, but a heart longing to be delivered from crushing burden of sin that plagues you, your evil conscience, and want to covenant with God to live an obedient life. Okay? So, hindi po ito water baptism, kundi talagang sa puso natin ay talagang nababagabag tayo dahil alam natin, hindi mo naman pwedeng dayan yung sarili mo, diba? Nakukonsensya ka, alam mo, may kasalanan ka. At kung alam mo, may kasalanan ka, anong gagawin mo? Humingi ka ng tawad sa Diyos. Okay? Makipagkasundo ka sa Diyos na mamumuhay ka na susunod sa Kanya. At alam niyo mangyari doon? It leads you through the judgment out the other side through the resurrections of Jesus Christ. So, sasamahan ka ng Diyos habang pinaparusahan ng Diyos ang mundo, pero ikaw ay nililigtas niya at sasama ka niya sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ. So, ito po yung panahon na mag-celebrate tayo at makikita natin yung complete salvation triumph. Okay? Yung triumph o tagumpay. So, dito makita natin sa cross, nung namatay si Jesus Christ, sa cross, akala ng mga alagad niya, namatay ng aming leader. Di ba? At nagsasaya na ang mga demonyo. Natalo na natin yung sinasabing Messiah. Pero hindi na nakita na nagtagumpay ang Panginoon nung taglay-taglay ni Jesus Christ ang ating kasalanan. Kasi wala naman yung kasalanan. Taglay niya yung ating kasalanan. So, gayon din, after noon, habang namatay siya, namatay yung physical niya, pero yung spirit niya buhay. Saan pumunta? Sa mga spirit in prison o sa impyerno. Okay? Para magsabi ng ng pagtatagumpay. Okay? So, dito makita natin, ipinakita din ng Panginoon na siya ay nagbibigay ng kaligtasan para sa atin. Okay? So makita natin dito na habang namatay si Jesus Christ, ang impyerno, okay, akala nila, right, na nanalo sila kay Jesus Christ at talagang nagsasaya sila doon, okay, at galit na galit sila kay Jesus Christ. Akala nila nanalo sila, pero hindi nila alam na si Jesus Christ ay nagtagumpay. Okay? Sabi nga ng isang writer, akala nila papati sila, akala nila, may kumuha na kay Jesus ng susi, makakalaya na tayo. Di ba? Naka-imprison sila, di ba? Hindi nila alam na sa inyo, talo na lang kayo.
Akala nyo lang, talo, namatay physically, pero siya'y buhay. Okay? So, ganyan din, makita natin dito, He was for all the redeemed, okay? Para sa lahat ng mga tinubos niya, of all ages, an ark of safety. Yun po ang napakaganda niya. And all of them, in Him, went through the judgment without a drop even touching them. Okay? So, yun po ang napakaganda. Bagamat ibinuhos ng Diyos ang kanyang parusa kay Jesus Christ, ito ay lahat ay tiniis niya para maging ark of safety siya sa mga hinirang niya. Ang lahat po na yun ay talagang dumaan sa parusa ng Diyos, pero never na sila'y nakaranas ng kahirapan at parusa. So ito po yung napagandang glorious na katotohanan. At dahil po sa ating union with Jesus Christ, we were all saved in Him. Okay? Again din, kapag tayo nakipag-isa, parang pumasok tayo doon sa arko, we come out the other side to the resurrection of Jesus Christ, indeed, a triumphant salvation na ipiniprovide niya sa atin. Okay? So sana mga kapatid ay maranasan niyo ito. Yung pagliligtas ng Panginoon. Okay? Kung sa ibang mga tao, for 120 years, pinangaralan sila ni Noe, ayaw nila dahil namumuhay sila sa kasamaan, nag-enjoy sila sapagkat ang demonyo ay talagang nag-control na sa kanilang buhay. Sana ngayon mga kapatid, nakita mo ng lahat tayo ay paparusahan ng Diyos. At para ka maligtas sa parusa ng Diyos, kinakailangan pumasok ka sa ark of safety na ipinag-provide ni Jesus Christ. Kaya kahit dumating ang parusa ng Diyos, pagdating niya muli rito, okay, kasi nga may mga anghel pang nakalaya, di ba? Meron naka-prison at meron nakadaya pa rin. Sana makalaya ka doon sa kanyang influensya. Kung noong araw ay 120 years, kikilig sila ayan niya. Sira ulo ni Noe. Hindi na naiintindihan ang pagliligtas ng Diyos. Sana makita mo. Idinelay ng Diyos yung parusa niya. Inihanda niya si Jesus Christ. At sa tamang panahon, nanawag siya sa lupa para ibuhos ng Diyos ang parusa niya, pagkalit niya. Kaya ang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon na ng buhay na wala na. Ito yung inaalay niya sa mga tao, yung magkakaroon ng good conscience, magsisisi, mananampalataya sa kanya. Sigurado tayo, pagdating ng parusa ng Diyos sa uling katapusan, we are safe. Hindi tayo makakatakas. Merong mga palabas sa TV, yung preparation, yung doomsday. Gumagawa sila ng dungeon, di ba? Napapanood niya sa YouTube. Nag-iipon sila ng mga pagkain, di ba? Nagbuhukay sila ng malalim, nandun na lahat. Akalan lang makakaiwas sila sa parusa ng Diyos. Gumagawa rin sila ng sarili nilang arko. No. Tupok yan. Okay? Ang tanging solusyon para makabigtas tayo at ma-save tayo ay magkaroon tayo ng union sa ating Panginoon. At ito yung trabaho natin bilang mga mananampalataya. Ipangaral natin si Kristo na siyang Panginoon at pagligtas ng ating buhay. Kahit pinagalanan. Salamat po Panginoon sa dakilang katotohanan nito na ikaw yung aming arko ng kaligtasan. Kung paano mo iniligtas si Noe at ang kanyang mga anak. Ngayon din ay nagliligtas ka sa mga tao na naghahangad ng mabuting konsensya. Inaghahangad Panginoon ng pagsisisi. Naiinis na sa kasamaan ng mundo nito, sa kasamaan namin Panginoon. At humihingi kami Panginoon ng kapatawaran at pagbabagong buhay. Panginoon, nais po namin na mga anak tinig nito ay iyong kahabagan at maisama rin sa pagliligtas mo. Huwag kami, Panginoon,
tumulad sa mga taon 120 years na nangaral na matyaga si Noe, pero matigas ang kailang puso, ayaw nilang pakinggan, ayaw nilang magsisi, at namuhay sila sa kalaswaan at kasamaan. Inunan nila yung gusto ng kailang katawan, kaya sila ay hindi nakaiwas sa iyong parusa, sila ay nalulod, Panginoon. Panginoon, may darating muling paghukom na sinasabi mo at hindi na ito sa tubig, kundi sa magitan ng apoy, at para lang kami maligtas, Panginoon, at magkaroon kami ng ugnayan kay Jesus Christ, sapagkat siya lamang ang aming kanlungan na magbibigay sa amin ng kaligtasan. Ito po, Panginoon, ang aming pasasalamat na inihayag mo ito sa aming katotohanan ito upang bigyan kami ng pag-asa. Sa kabila ng mga marami naming mga kahirapan, nararanasan sa mundo na ito, ikaw ang tanging kanlungan namin at pag-asa. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At purihin po natin sa Panginoon.